Grabe, napakamura po ng Tecno Pova 7 ngayon. Last year lang po, sobrang mahal po ng Tecno Pova 6 na nasa around 10,000 yung presyo. Pero ngayon guys, less than 8,000 lang po yung kanyang SRP. At nakukuha pa natin siya ng less than 7,000 lang ngayong sale sa may 8256 na version. Grabe guys, less than 7,000 lang para sa isang smartphone na meron 7,000 mAh na battery. Meron din po siyang 8128 na version na meron 6,999 naman na SRP. At nakukuha din natin siya guys ng less than 6,000 lang. Meron po tayong link dyan sa may baba. Pero syempre bago po kayong order ng smartphone na yan, tingnan nyo po muna yung ating full review para po mas makapag-decide pa kayo kung para po sa inyong smartphone na to ngayon. Itong package po ng Tecno Pova 7 guys is meron po siyang portable sa charger. Syempre meron po yung Type-C na cable. Saka meron po siyang case na kasama. Tatlong color yung available sa kanya. Itong Geek Black, Hyper Titanium, at itong Magic Silver po na nasa atin ngayon. Isang dahilan po kung bakit po mura ang Tecno Pova 7 is dahil nga po naka-plastic build lang po siya. Dito po sa may likod niya saka sa may frame po niyan. At itong camera niya is meron po siyang dual camera na meron 108 megapixel na main camera saka isang 2 megapixel. Mamaya guys, papakita ko sa inyo yung sample shots natin. Dito sa may display po niya is meron po siyang 6.78 inches. IPS Full HD Plus resolution dyan. Saka 120Hz sa refresh rate. Sa kada taong po guys na may lumalabas sa Tecno Pova, ngayon ko lang po naramdaman yung totoong Tecno Pova. Yung nararamdaman ko po sa may Tecno Pova 1 at Tecno Pova 3. Dahil nga po pagka nahawakan nyo po yung smartphone na to, talaga napaka-solid po niyang hawakan. Unlike po sa mga nakarang Pova series na medyo maliit po yung battery. Kaya talagang mararamdaman nyo dito guys yung pagiging solid po ng smartphone na to. Dahil po sa napakalaking battery niya. Ang problema po kasi guys, nung nilabas po nila ang Tecno Pova 3 hanggang Tecno Pova 6 guys. Nagsimula po magmahal yung mga smartphone po ni Tecno doon. Sa may Pova series nga po guys. Nagsimula po sila sa may 8,000. Ngayon po ay sumabot na nga po ng around 10,000 na yung presyo po ng Tecno Pova series. Sa may base version pa yun guys ha. Dahil sa pagkakaalala ko po ang unang presyo po ng Tecno Pova series. Nung unang labas niya, yung pinakaunang model po ng Tecno Pova is less than 8,000 lang po talaga guys. At ngayon nga po sa may Tecno Pova 7. Ngayon lang po ulit naging murang Tecno Pova na dating kulang 10,000. Pero ngayon guys, nagbalik po sila sa kulang 8,000 na lang. At sobrang bababa po kung makukuha nito na naka-sale. Kaya kung Tecno Pova 3 guys pababa ang smartphone nyo, I think maganda po mag-upgrade ngayon dito. Dahil yung presyo po ng pagkakabili nyo sa may Tecno Pova 3, compare po sa may presyo ng Tecno Pova 7 ngayon, mas mura pa po ngayon itong Pova 7 sa pagkakabili nyo po sa may Pova 3 nyo nung 3 years ago na. Kaya malaking upgrade din po ang smartphone na to. Tapos nagbaba pa po yung kanyang presyo. Pero kung Tecno Pova 4 naman guys ang gamit nyo, hanggang Tecno Pova 6, syempre hindi pa po logical magpalit dito. Pero sa may Pova 4 guys, medyo logical po magpalit dito sa may bagong Pova 7. Lalong-lalo nga po kung medyo luma na yung smartphone natin na yan. Dahil meron din po tayo makukuha mga upgrade sa kanya. Unang-una po guys yung kanyang camera, yung mas magandang camera, mas malaking display, tsaka po mas smooth na display. Tsaka po yung mas malaking battery niya at yung mas mabilis sa charger pa. Ang kaso lang po talaga guys, yung processor po ng Pova 4 saka po ng Pova 7, same performance pa rin po. Dahil naka G99 si Pova 4 at naka G100 naman po. Ito si Tecno Pova 7 ngayon. Dito po sa may camera niya guys, kahit gaming phone po ito ni Tecno, itong si Pova series. Still kita pa rin po dito guys na hindi po pinabayaan ni Tecno yung kanyang camera. Dahil maganda rin po yung mga pinoproduce na mga picture ng Tecno Pova 7 ngayon. Hindi na po ito masama para sa may less than 8,000 na kanyang SRP. Lalo kung makukuha pa natin ng less than 7,000 pa. Sa may front camera, decent naman to guys para sa akin. Dahil kahit pa paano naka 8 megapixel siya. At saktong-sakto na din po to guys para sa may ganitong presyo. Dito naman po guys may UI po ng Tecno Pova 7. Same po ng Infinix GT30 Pro. Meron din po nakalagay dito guys na meron siyang iOS 4 Pova. Ibig sabihin meron po siyang mga ilang features na wala po sa may Tecno Common series. Para sa akin guys, medyo hindi po ako nagagandahan sa may bagong UI ni Tecno dito. Mas preferred ko po guys yun sa Tecno Common 40. Mas malinis yun at mas magulong tingnan po itong kay Tecno Pova series ngayon. Pero ang good thing naman dito guys, pwede nyo naman siyang ibalik sa may default na icon niya. At itong UI nga po niya, medyo nasisipan po ako sa kanya. Dito po sa may bagong team ni Pova. Mas okay po ako sa may default na settings po niya. At default po guys na icon. Mas ano po siya, mas malinis tingnan. Dito sa may processor po niya guys, meron po siyang G100 na processor. At napaka-smooth po niya dito guys sa may Mobile Legends.
Kung yan lang po yung lalaruin natin. Then naka 120 Hz po yung ating gameplay dyan guys. Siyempre naka dual speaker din yan. Saka mas mabilis po ng mobile data dahil meron nga po siyang 4.5G na mobile data dyan. Compare po sa ibang smartphone na puro mga naka 4G lang. Actually kay Transsion ko lang po nakita yung ganitong 4.5G na mobile data dito po sa mga smartphone nila ngayon. Dahil po sa ibang smartphone brands, puro 4G lang po talaga. Pero hindi naman po sobrang layo ng difference guys ng 4G, saka po ng 4.5G. At sobrang layo naman guys ng difference ng 4.5 saka po ng 5G. Napakalaki rin po ng difference nun guys. Pero yung difference po ng 4G saka ng 4.5G, hindi po yun guys nagkakalayo. Dito naman guys sa may Call of Duty Mobile, grabe napaka-smooth din po niya. At napaka-stable po sa may 60 FPS sa gameplay. Sobrang smooth niya. Sobra-sobra na po guys ang optimization ng G100. Kaya sana next year, sana last na yung ganitong klase ng processor. Kaso bigla ko palang naalala guys. Ang susunod nga pala sa may G100 ay yung G200 naman. At same performance pa rin guys ang G200 saka po ang G100. Pangalan lang ulit ang babaguhin nila. Mukhang wala na po talagang maisip na bagong processor si MediaTek. Kaya po puro rebranded na lang po yung ginagawa nila sa mga processor po nila. Yung kayang gawin po guys ng G200 sa may performance niya, kaya din po yan guys ng G100. Kahit pa dito guys sa may PSP emulator, okay din po ang processor ni Tecno na yan. Saka buti nga po guys itong si Tecno Pova 7 is meron pa po siyang SD card slot. Dahil sila Infinix Note 50 at Tecno Camon 40, wala na po silang SD card slot. Saka pwede pa rin po tayo maglagay ng earphone sa kanya dahil meron nga po siyang 3.5mm headphone jack na wala na rin po sa karamihan sa mga smartphone na lumalabas ngayon. Saka nga buti guys, kahit po mura yung smartphone na to, hindi pa rin po ito naisipan ni Tecno na huwag pong lagyan ng IP ratings dahil meron po itong IP64 water and dust resistant. Kaya okay na okay din po guys ang smartphone na to para po sa mga delivery rider natin dyan. Kung naghahanap po kayo ng smartphone na merong malaking display. Syempre meron din po magandang performance. At syempre yung napakalaking battery niya. At syempre guys, meron din po itong magandang camera. Para sa may less than 7,000 po na presyo niya, I think guys, sobrang sulit po ng smartphone na to ngayon. Dahil yung ganyang combination po ng specs guys, kay Tecno Pova 7 nyo lang po makukuha ngayon yan. Para po sa napakamurang presyo pa. Kung medyo kapos pa guys yung budget nyo para sa may less than 7,000, meron din po Tecno Pova 7 guys. Sa may less than 6,000 naman, pero sa may 8128 na version lang po yun guys. Grabe yan guys, para sa may less than 6,000. Napakaganda po ng specs na makukuha natin. Siyempre sa may storage lang po yung pinagbago niya. Pero yung overall na specs po ng 8128, nandiyan pa rin po yun guys. Sa may processor niya, overall guys, para sa may 6,000 lang, napakaganda po na makukuha nating value sa kanya. Meron po tayong link dyan sa may baba. Balik na lang po yung video natin. Thanks for watching!